Talagang apurahang update ito tungkol sa digmaan ng Estados Unidos laban sa Iran. Nag-aalarma ang seguridad ng presidente ng Amerika at hinihiling kay Donald Trump na mas madalas manatili sa bunker o anumang ligtas na lugar. Nabuo ng Iran ang bagong konkretong plano para atakihin at patayin si US Pangulong Donald Trump at isang malaking grupo ng mga Iranian sa libing ni Ali Khamenei ay nananawagan ng paghihiganti laban sa kanya. Sa parehong oras, hayagang inamin ni Trump na maaring patayin siya ng mga Iranian anumang oras at nagbigay na siya ng utos sa kanyang administrasyon kung ano ang dapat gawin ng Estados Unidos sa ganoong sitwasyon. At lahat ng ito ay nangyayari mismo sa oras na inihayag ni Donald Trump. Natapos na ang tigil putukan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Nagpapalitan ulit ng mga pag-atakeng missile ang dalawang bansa habang naglo-load ng bala ang aircraft carrier Abraham Lincoln. Binibilang din ng media ng Amerika kung ilan ang sundalong Amerikano sa rehiyon at kung sapat sila para sa operasyong panlupa. Sa episode na ito, susuriin natin ang mga nangyari sa nakalipas na 48 oras, kung gaano katotoo ang banta ng pagpatay kay Trump at kung ano na ang mangyayari sa digmaan na kamakailan lang idineklarang tapos ni Trump. Ngayon, sinabi pa niyang naabot na ng Estados Unidos ang lahat ng layunin sa digmaang ito, kabilang ang kawalan ng nuclear program ng Iran. Ako si Alexei Pechi. Pag-usapan natin ang paksang ito, pero bago magsimula, mag-subscribe muna sa YouTube channel na ito. Palapit na tayo sa 300,000 subscriber, kaya magiging lubos akong nagpapasalamat kung kayo mismo ay mag-subscribe. I-like ninyo ang video at mag-iwan ng inyong mga komento sa ibaba ng video na ito. Simulan natin ang episode sa pangunahing balita na unang iniulat ng Wall Street Journal at kinumpirma ng CNN. Ibinigay ng Israel sa Estados Unidos ang mga datos mula sa intelihensya na nagsasabing kamakailan ay gumawa ang Iran ng bagong plano para patayin si Pangulong Trump. Ayon sa dalawang source na pamilyar sa sitwasyon, hindi nila idinagdag ang isang mahalagang detalye. Nagdadagdag ito ng panibagong antas ng tensyon, eksaktong sa panahon ng kasunduan sa tigil putukan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran ay nasa bingit ng pagkasira. Mahalaga rito ang salitang konkreto. Nilinaw ng isang source na ngayong linggo na tanggap ang babala habang ang isa pa ay ipinaliwanag ang kaibahan ng background noise, mga sabi-sabi ukol sa planong patayin si Trump ng Iran at ng totoong banta. Kamakailan, tuloy-tuloy ang natatanggap na intel ng Estados Unidos tungkol sa posibleng planong pagpatay kay Trump. Pero ang babala mula sa Israel ay bago at tumutukoy sa isang partikular na sabuatan na may konkretong detalye. Ang mga detalye ng mismong plano ay hindi pa isiniwalat sa ngayon. Pero sa mga plaza ng malalaking lungsod sa buong Iran, tulad noong panahon ng pamamaalam kay Ayatollah Ali Khamenei, ang mga tao ay naglatag ng malalaking banner na nananawagan sa pagpatay kay Trump. Nagpakalat pa ng tsismis ang rehimeng Iran na magbibigay ng gantimpala ang Islamic Revolutionary Guard Corps. Milyon-milyon ang halaga para sa pagpatay sa Amerikanong presidente. Si Donald Trump ay tumugon sa banta gamit ang kanyang tatak na halo ng pagyayabang at madilim na tuno. Sa harap ng mamamahayag, sinabi niya ang sumusunod. Gusto nilang tanggalin ang leader ng Estados Unidos. Ako. Nasa lahat ako ng listahan. Kaninang umaga nakita ko, kasama ako sa bawat isa. At sa ngayon, siguro medyo sinuwerte pa ako, pero baka hindi magtagal ang suwerteng ito. At gaya ng dati, ipinakita ni Trump ang kanyang saloobin sa paraan niya ng pagsasalita. Sila ay masasama at may sakit, kaya dapat sunugin ang kanser na ito. Alam mo ang dapat gawin? Tanggalin agad ang kanser. Yan ang nararamdaman ko. At pagkatapos ay idinagdag pa niya na nalaman niya ang tungkol sa bagong listahan kung saan siya ang pangunahing target ng Iran bilang numero 1. At ngayong araw, ika-10 ng Hulyo, sinabi ni Trump na nagbigay na siya ng utos at direktiba sa buong kanyang koponan, sa buong administrasyon, na bombahin ang Iran sakaling magkaroon ng matagumpay na tangkang pagpatay sa kanya. Ibig sabihin, natatakot talaga si Trump sa ganitong sitwasyon. Sa kaso ng Iran at Trump, mayroong mahabang at lubos na dokumentadong kasaysayan ng mga tangkang pagpatay. Ang galit ng rehimen ng Iran kay Trump ay hindi abstrakto, kundi totoo. At ang hangaring patayin si Trump at ang mga organisadong pagtatangka na gawin ito ay nagsimula bago pa man ang kasalukuyang digmaan, bago pa man ang digmaan mismo.
Nag-ugat ito noong Enero 2020 nang ang isang pag-atake ng Amerika ay pumatay sa komandante ng espesyal na unit ng Iran na Quds, si Qasem Soleimani. Mula noon, nangako ang Tehran na maghihigante at hindi ito mga walang saysay na pangako. Partikular, ang kagawaran ng katarungan ng Estados Unidos ay nakatunton at nakapigil sa ilang tiyak na mga operasyon sa loob ng 6 na taon na ito. Noong 2022 pa lang ay may isinampa na. Sinampahan ng kaso ang Iranian na si Shahram Poursofi dahil sa pag-organisa ng sabwatan na may gantimpalang $300,000 para sa ulo ng dating tagapayo sa pambansang seguridad na si John Bolton. May alok na dolyar, 1 milyon na gantimpala para kay dating kalihim ng Estado, Mike Pompeo. Noong Nobyembre 2024, inilabas ng Kagawaran ng Katarungan ng Estados Unidos ang akusasyon ukol sa aktibong sabwatan para sa pagpatay. Isa itong planong pagpatay na may bayad na pinamunuan ng Islamic Revolutionary Guard Corps. Ibig sabihin, gaya ng naiintindihan ninyo, may ilang investigasyon na isinagawa doon. Totoo, sinubukan ng IRGC na patayin ang pangkat ni Trump. Ngayon, may bago na namang nakakakilabot na balita. Sa Iran sa mga araw na ito, inililibing ang napatay sa simula ng digmaan na kataas-taasang pinuno, si Ayatollah Ali Khamenei. Sa libing niya, sumigaw ang mga tao sa Iran ng panawagan ng kamatayan kay Trump. Sa mga prosesyon ng pagluluksa, naririnig ang sigaw na kamatayan sa Amerika. At sa mga kalye, naglagay sila ng malaking pulang banner na may nakasulat, papatayin namin si Trump. Kapag ang buong bansa ay sumisigaw ng pangalan ng target sa isang pambansang libing, ang mga impormasyong pang-espiyang kaugnay ng plano ay hindi na mukhang katang-isip o imposibleng mangyari. Ngunit ang pagsusuri ay dapat tapat at may isa pang antas na di dapat ikubli. Ang ilang mga opisyal ng Amerika ay tinitingnan ang ulat ng Israel, ang mga impormasyong pang-espiyang galing sa Israel nang may pagdududa, at ito ang dahilan kung bakit. May ilang opisyal ng Amerika ang nagpalagay na maaring tangka ng ulat ng Israel na impluwensyahan ang desisyon ni Trump habang pinag-iisipan niya kung paigtingin ang mga aksyong militar ng Amerika laban sa Iran. May bersyon na ang komunidad ng intelihensya ng Israel ay nagpapakalat ng impormasyon tungkol sa umano'y planong pagpaslang ng Iran para itulak si Donald Trump sa mas matigas na linya. Dalawang source ang nagkumpirma na hindi mismo sinuri ng Amerika ang mga datos na ito at hindi nila nasubaybayan ang sabwatan ng Iran bago ang babala ng Israel. Sabi ng isang source, sa komunidad ng intelihensya may ilan talagang duda sa mga ulat mula Israel. Ang ulat na ito ay itinuturing ding bahagi ng mas malawak na pagsisikap ng Israel na impluwensyahan ang pananaw ni Donald Trump sa Iran. Mahalaga rin ang konteksto ng relasyon nila. Mula pa sa simula, malalim na ang pagdududa ni punong ministro Benjamin Netanyahu sa diplomasya ni Trump sa Iran at nagbanggaan sila tungkol sa mga aksyong militar ng Israel sa Lebanon, kaya nahirapan ang mga negosasyon. Ibig sabihin may motibo at paraan si Netanyahu para maimpluwensyahan si Donald Trump. Hindi ibig sabihin nito na walang sabwatan, hindi ito nangangahulugan na walang sabwatan, kundi may sarili ring laro na nangyayari sa paligid niya. Para maging tapat at patas, kailangan kong sabihin ang detalye na ngayon ko lang ginawa. Ngayon, punta naman tayo sa pangalawang malaking bahagi ng araw na ito. Habang napapalitan ng ulat ang mga serbisyo ng intelihensya, sumiklab muli ang digmaan. Miyerkules, inanunsyo ni Donald Trump na tapos na ang memorandum ng pagkakaunawaan at tigil putukan ng Amerika at Iran at iniutos ang dalawang bugso ng pag-atakeng panghimpapawid. At ngayong araw, Hulyo 10 inulit niya ito sa kanyang matigas na paraan sa social network na True Social. Hiniling ng Islamikong Republika ng Iran na ipagpatuloy natin ang negosasyon. Sumang-ayan kami, pero malinaw na sinabi ng Estados Unidos na tapos na ang tigil putukan. Ano ang dahilan nito? Biglang tumaas ang tensyon sa kipot ng Hormuz matapos sabay-sabay atakihin ng Iran ang 3 barkong pangkalakalan. Tumugon ang Estados Unidos sa pag-atake sa humigit kumulang 70 target habang gumanti ang Iran sa mga base ng Amerika sa Bahrain, Kuwait, Qatar at Jordan. Nagpapakawala ng atake ang Estados Unidos at nagpapahinga para maiwasan ang hindi makontrol na paglala. Bigyan pa rin ng tsansa ang diplomasya habang pinananatili ang listahan ng mga target bilang panggigipit. Ayon sa ulat na Amerikanong media, inihahanda ng crew ng USS Abraham Lincoln ang mga fighter jet sa bala at armas at nagsasanay ang mga piloto para sa posibleng utos ng paglipad.
Sinabi ng komandante sa libu-libong crew, nagiging mainit ang sitwasyon. At dito na nagiging pinaka-interesante dahil ang pahayag ni Trump ay taliwas sa mga nangyayari sa likod ng mga eksena. Formal niyang isinisigaw na tapos na ang tigil putukan, pero sa aktwal, pumapayag ang Estados Unidos na ipagpatuloy ang negosasyon. Paano ito dapat intindihin? Ang sagot ay, ang mga tagapamagitan ang desperadong lumalaban para mailigtas ang kasunduan. Sinusubukan ng Qatar, Pakistan at ibang regional na tagapamagitan na bawasan ang tensyon at buhayin ang usapang nuklear. Dumating kamakailan sa Tehran ang mga negosyador mula Qatar sa koordinasyon ng Estados Unidos para ihanda ang muling pagsisimula ng dialogo. Hayagang nanawagan ng Ehipto at Qatar sa magkabilang panig na bumalik sa mesa ng negosasyon. Ibig sabihin, mismong mga Amerikano ang nagtulak ng negosasyon sa pagpayag nilang pumunta ang kanilang mga tagapamagitan sa Tehran. Dito lumalabas ang paliwanag sa paglala ng sitwasyon na naglalagay ng lahat sa ayos. Isang source mula sa isa sa mga bansang tagapamagitan ang nagsabi, ang mga kamakailang pag-atake ng Iran sa Kipot ay malamang na sinimulan ng mga radikal na elemento sa loob ng rehimen ng Iran na laban sa memorandum at nais itong hadlangan. Sa madaling salita, sumiklab ang digmaan hindi dahil opisyal na nagbago ng isip ang Tehran, kundi dahil may radikal na puwersang sumasabotahe sa kasunduan sa loob ng Iran. Ibig sabihin may matinding labanan para sa kapangyarihan sa loob ng sistema ng Iran. Mahalagang tandaan na ang leader ng Iran na si Mojtaba MNI ay hindi nagpakita kahit sa libing ng kanyang amang si Ali Khamenei. Kaya malaking tanong pa rin, buhay pa ba talaga siya at sino ba talaga ang namumuno ngayon sa Iran? May episode akong ihahanda tungkol dito, kaya mag-subscribe kayo at pag-uusapan natin lahat ng bersyon kung nasaan si Mojtaba MNI at mga interesanteng detalye. Sa totoo lang, itong panloob na pagkakabaha-bahagi sa Tehran ang nagpapaliwanag din ng sabuatan laban kay Trump. At ang mga pag-atake, pati na rin ang listahan ng mga papatayin ay maaaring gawa ng isang radikal na paksyon na hindi nakikinabang sa kapayapaan pero hindi rin sila maaaring manatili sa estado ng kapayapaan. Ibig sabihin, ang ilang bahagi ng kapangyarihan sa Iran ay maaaring hindi talaga kasali sa sabuatan na ito at ang bahaging yon ng kapangyarihan ang siyang sumusubok makipag-usap sa Estados Unidos. Isang araw bago matapos ang tigil putukan, nagbigay ng senyales ang White House na handa silang sundin ang memorandum kung susunod din ang Iran. Sa pahayag ni Trump tungkol sa pagtatapos ng tigil putukan, sinubukan ng kanyang mga tagapayo na pag-aanin ito at idinagdag na may narinig silang pagsang-ayon na ituloy ang negosasyon. Ibig sabihin, ito ang klasikong estratehiya ni Trump, mahigpit na pananalita pero may lihim na diploma siya sa likod ng eksena. Ang pariralang wakas ng tigil putukan ay hindi digmaan, kundi posisyon sa negosasyon at sigaw para idiin ang kalaban hanggang makuha ang gusto. At dito ang pinakamahalaga, bakit kahit nagpapalitan ng mga atake at banta ng pagpatay ang magkabilang panig, ayaw pa rin nilang tuluyang putulin ang negosasyon? Dahil sobrang nakataya. Ang memorandum na nilagdaan noong Hunyo 17 ay nagpapalawig ng 60 araw na tigil putukan, nagtatakda ng pagbubukas ng kipot ng Hormuz, pagtanggal ng blockade at mga sanksyon, kapalit ng pangako ng Iran na hindi kailanman gagawa ng sandatang nuklear. Kumikilos ang mga panig para makamit ang kasunduang nuklear sa kalagitnaan ng Agosto. Ngunit ang mismong pundasyon ng kasunduang ito ay marupok dahil sa tatlong dahilan. Ang unang dahilan ay hindi pa nare-resolve ang issue ng nuklear. Nag-alinlangan ang intelihensya ng Amerika na magkakaroon ng kasunduan dahil may ilang opisyal na naniniwalang hindi handa ang Iran sa kompromiso tungkol sa nuklear. May kabaliktaran ding bahagi ang kwentong ito pagkatapos ng mahigit 4 na buwan ng bigmaan at malaking gastos para sa ekonomiya ng US at mundo. Lahat ito ay para sa mga layuning hindi pa rin natutupad gaya ng pagkuha ng mga materyal na nuklear ng Iran at paggawa ng kasunduang pipigil sa Tehran sa pagkakaroon ng sandatang nuklear. Biglang sinabi ni Trump na hindi na raw kailangan ang lahat ng ito. At ngayon, pakinggan nyo. Sinabi ni Donald Trump na matagumpay na raw ang digmaan dahil ang Iran ay denuklearisado na. Ibig sabihin, parang ang nuclear program ng Iran ay mahiwagang naibalik sa estadong ganap ng wasak, eksakto nang mukhang bumabagsak na ang mga pagsubok ni Trump na makipagkasundo. Sa summit ng NATO sa Turkey noong Miyerkules, ilang ulit binanggit ni Trump ang argumentong ito.
Sa tanong kung dead end na ang digmaan, giit ni Trump ay hindi dahil matagumpay naman daw ito. Pagkatapos, ibabahagi ko ang sinabi niya na labis kong ikinagulat. Sinabi ni Donald Trump, "Nandun ako, ibig sabihin sa Iran, sa isang dahilan lang, hindi dapat magkaroon ng sandatang nuklear ang Iran. Tinatawag ko itong denuklearisasyon ng Iran." At nangyari na ito. Hindi na sila magkakaroon ng sandatang nuklear kailanman. Ang material na nuklear ng Iran ay napakalalim sa ilalim ng bundok, kaya halos imposibleng marating. Nakikita ng Estados Unidos ang mga nuclear facility gamit ang kamera at natitiyak na walang makakalapit. Wala silang sandatang nuclear at hindi rin magkakaroon. Pero dito may lohikal na tanong. Kung tagumpay kay Donald Trump na ang nuclear material ay nakalibing sa lupa, bakit pa niya sinimulan ang digmaan laban sa Iran noong Pebrero 28 ngayong taon? Dahil ang mga nuclear material ay nailibing na noon pang Hunyo 2025. Kung sinasabi ni Trump na ang denuklearisasyon ng Iran ay nangangahulugang inilibing nila ang mga nuclear material, nagawa na nila ito mahigit 1 taon nang nakaraan. Bakit kailangan muling simulan ang digmaan na yon? At ang pangalawang dahilan ay ang Lebanon. Dapat kasama siya sa tigil putukan pero lumalaban ang Israel sa Hezbollah at isang raketa lang pwedeng sumira sa buong kayusang pangkapayapaan. At ang ikatlong dahilan ay ang figura ng bagong kataas-taasang pinuno. Ang anak ng napatay na si Khamenei Majteba ay hindi nagpakita sa publiko sa libing ng kanyang ama. At nayon, ano na nga ba ang iniisip ng Iran? Napakalaking tanong ito. At ang pinakamahalaga, kung sino talaga ang namumuno sa bansang ito ay hindi pa rin ganap na malinaw. Ngayon, buuin natin ang puzzle na ito. Sa loob ng 48 oras nakatanggap ang mundo ng dalawang nakakagulat na senyales ng sabay. Ayon sa intelihensya ng Israel, naghahanda ang Iran ng konkretong planong paslangin si Donald Trump. Habang may mga nagpo-protestang sumisigaw ng papatayin namin si Trump, may 6 na taong kasaysayan na ng totoong mga sabuatan. Pangalawa, inanunsyo ni Trump ang pagtatapos ng tigil putukan, tayo nagpaputukan na naman ang magkabilang panig sa kipot ng Hormuz. Pero mas komplikado at nakakabahala ang sitwasyon. Ang sabuatan laban kay Trump ay kasing totoo ng galit ng rehimen. Maaring bahagi lang ng laro ng Israel ang paraan ng paglalahad nito para higpitan ang posisyon ng Estados Unidos. Ang wakas ng tigil putukan ay hindi pagputol, kundi taktika lang ng negosyador. Sa likod ng mga eksena, lumilipad ang mga taga-Qatar sa Tehran at pumapayag ang Washington na makipag-usap sa mga Iranian. Pinakamapanganib dito ay hindi ang opisyal na lider, kundi ang mga radikal sa Iran na sinasabotay ang kasunduan sa pamamagitan ng mga pag-atake at posibleng naghahanda ng tangkang pagpaslang dahil para sa kanila, pagkatalo ang kapayapaan. Dito ko ilalagay ang ellipsis. Isulat ninyo ang opinyon at mga konklusyon ninyo sa comments sa ibaba ng episode na ito. Mag-subscribe, pindutin ang kampanilya at mag-like. Kung gusto ninyong suportahan ang trabaho ng YouTube channel na ito, maaari ninyong gawin ito sa pamamagitan ng kahit anong donasyon gamit ang mga link at detalye sa description ng video na ito. Lubos akong magpapasalamat sa inyo para dito at siguraduhing mag-subscribe. Iyan lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat!